Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Napakasarap nga namang magmahal. Subalit kung minsan ang labis na pagmamahal ay humahantong sa isang malagim na krimen. Katulad na nga lamang ng sinapit ng dalawang babae sa ating kwento ngayon, kung saan ang dalawang mga babae nga ay kalunos-lunos ang sinapit. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Clarissa Lynn Lizardo na mas kilala bilang Isay. Nag-aaral si Isay sa Pasay City West High School. Ang tatay niya ay si Leonard at ang kanyang nanay naman ay maagang nasawi. Si Isay ay pang-apat sa 8 magkakapatid. 16 years old pa lamang si Isay nang pumasok na siya sa isang seryosong relasyon at nagbunga nga ito ng 2 mga anak. Bagamat nagkaroon ng 2 mga anak si Isay, unti-unti namang nagkamalat ang relasyon niya sa kanyang kinakasama. At matapos nga ang 4 na taon ng pagsasama, nakipaghiwalay na si Isay sa ama ng kanyang mga anak. At nang sumunod ngang taon, itinuuna ni Isay ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa 2 niyang mga anak. At sa pangalawang pagkakataon, muling umibig si Isay sa lalaking kinilalang si Alfredo Torres Jr. o mas kilala bilang JR. Si JR ay ninong ng mga anak ni Isay. At kalaunan nga, nag-live-in na sina JR at Isay sa iisang bahay. Ngunit tutol ang tatay ni Isay na si Leonard sa relasyon ng kanyang anak kay JR. Pilit nga pinaghihiwalay ni Leonard sina Isay at JR. Pero imbis na maghiwalay, nagsama pa nga sa iisang bahay ang dalawa sa Pasay. Mula nga noon, bihira nang makita at makausap si Isay ng kanyang pamilya. Kaya naman walang kaalam-alam sina Leonard sa totoong nang nangyayari kay Isay habang kasama nito si Leonard. Sapagkat nang nagsama na nga ang dalawa, lumabas na ang pagiging seloso ni JR. Pinagbabawalan niya si Isay na lumabas ng bahay at gumamit ng cellphone. Bukod doon, sinasaktan din ni JR si Isay. Bihira na nga lang makapunta si Isay sa kanyang pamilya pero nakita nila ang mga pasa at sugat ng babae. At nang nakausap na nga si Isay ng kanyang pamilya, inamin niya na sa mga ito ang masamang trato sa kanya ni JR. November 28, 2017, nang bumisita nga si Isay sa kanyang kapatid na si Catherine. Nagkwentuhan lang sandali ang magkapatid pero umalis din si Isay para umuwi. Ngunit hindi inakala ni Catherine na iyon na pala ang huling beses na makakasama niya si Isay. December 2, 2017, bandang 7:00 ng umaga, nagpapatrolya ang isang traffic enforcer ng South Luzon Expressway. Hanggang sa ang lalaki ay may naamoy na hindi kaaya-aya malapit sa Kabuyaw exit. Agad na bumaba ang lalaki sa kanyang kotse at sinuri nga ang pinagmumulan ng masangsang na amoy. Nakita niya nga ang pinagmumulan ng apoy sa ilalim ng mga tela. At nang inangat niya ito, napatras na lamang siya nang nakita ang isang labi ng babae. Agad siyang tumawag ng mga pulis dahil sa kanyang nakita. Mabilis namang dumating sa lugar ang mga otoridad. Isa-isa nilang tinanggal ang nakatakip sa labi na car matting at bedsheet. Kasunod nga noon, tumambad sa mga pulis ang kalunos-lunos na itsura ng biktima. Natukay naman nila ng babae ang biktima dahil nakasuot ito ng red na t-shirt at maong na shorts. Ayon sa Soko, may isang tama ng bala ang biktima sa ulo. At ang tangi lamang pagkakakilanlan sa biktima ay ang kanyang tattoo na krus sa kamay. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at nagtungo sila sa pinakamalapit na gasolinahan. Ayon nga sa tauhan ng gasolinahan, may isang abandonadong pulang kotse na 2 araw nang nakaparada sa gasolinahan. Nagsagawa naman ang mga pulis ng backtracking sa CCTV ng SLEX. Nakita nga ng mga pulis sa CCTV ang 4 na mga lalaki na tinutulak ang pulang kotse papunta sa gasolinahan na inabandona. Sa sunod nga nakuha ng CCTV, nakita na lumabas mula sa driver's seat ng itim na kotse ang isang lalaking nakasombrero.
Samantala, December 3, 2017, ang kapatid ni Isay na si Catherine ay pinuntahan nga ng kapatid ni JR. Sinabi ng kapatid ni JR kay Catherine na wala na ang kanyang kapatid na si Isay at ipinakita nga ang larawan nito na nakita sa SLEX. Ayon kay Catherine, nang nakita niya ang buhok ng labing natagpuan sa SLEX, sigurado siya na ito ay ang kanyang kapatid na si Isay. Napakasakit nga para sa pamilya ng biktima ang nangyari kay Isay. Sinabi ni Laird na parang hayop ngang iniwan ang labi ng kanyang anak sa damuhan. Agad namang pinuntahan ng pamilya ni Isay ang labi niya sa Laguna at kinumpirma nga nila na ito ay si Isay. Sa kabilang banda naman, natanggap ng Cabuyao City Police Station ang isang tip mula sa gasolinahan. Ayon sa nagtip, dumating na doon ang may-ari ng pulang kotse na may kasamang isang mekaniko. Mabilis namang kumilos ang mga pulis at naabutan nga nila ang may-ari ng kotse, na walang iba kundi ang live-in partner ni Isay na si JR. Napansin nga nila na hindi na maganda ang amoy na nagmumula sa loob ng kotse. Agad na inaresto ng mga pulis si JR kasama ang mekaniko at dinala sila sa police station. At pagdating nga sa police station, kinompronta ng mga pulis si JR kung siya ba ang responsable sa pagkamatay ni Isay. Inamin naman agad ni JR ang krimen pero iginit niya ang aksidente lamang ang lahat. Ayon kay JR, gabi ng November 18, 2017, pumunta si Isay sa kanyang bahay at nag-away silang dalawa. Nag-agawan umano sila ng baril at aksidenteng nabaril ni JR si Isay. Ayon sa isang interview kay JR, humihingi nga siya ng kapatawaran sa pamilya ni Isay at sinabi niya ngang hindi niya sinasadya ang nangyari. Mahal na mahal daw ni JR si Isay at sana nga ay mapatawad siya ng pamilya nito. Hindi naman naniniwala ang pamilya ni Isay na aksidente lamang ang pagkamatay ng biktima. Para sa kanila, sinadya ni JR na patayin si Isay. Patuloy namang hinanap ng mga pulis ang ibang lalaki na kasama ni JR sa CCTV nang itinapon nga ang labi ni Isay. Sa investigasyon, napag-alaman nga na 2 araw pa lang itinago ni JR ang labi ni Isay sa kanyang kwarto. Pinuntahan naman ng mga pulis ang kwarto ni JR. Hindi na nga kaaya-aya ang amoy nito at magulo ang buong paligid. Bakas pa sa kwarto ang mga natuyong dugo. Narecover nga sa kwarto ng suspect ang isang basyo ng bala at isang pampasabog. Ayon sa salaysay ni JR, nangangamoy na nga ang labi ni Isay ng December 2, 2017 kaya napilita siyang alisin ito sa loob ng kanyang kwarto. Humingi umano ng tulong si JR sa kanyang 4 na mga kaibigan na sina Melvin, Anthony, Russell at Danilo. Pag-amin pa niya, plano pala talaga nilang ilibing ang labi ni Isay sa Laguna. Subalit habang bumabiyahe ang grupo nila sa SLEC, bigla na lamang tumirik ang kanilang kotse. Sa CCTV naman malapit sa bahay ni JR, nakita ng mga pulis si Isay na kausap pa si JR. At nang sumunod nga nakuha ng mga CCTV, nakunan sina Melvin, Anthony, Russell at Danilo. Pati na rin ang pulang kotseng ginamit papuntang SLEX. Matapos ngang mai-ere sa telebisyon ang kaso ni Isay at ang mga kuha ng CCTV, kusang sumuko sa mga pulis na Melvin, Anthony, Russell at Danilo. Ayon kay Danilo, wala silang kinalaman sa pagpatay kay Isay. Napilitan lamang daw silang tulungan si JR na itapon ang labi ng biktima dahil tinakot sila ni JR na sila ay papatayin din. Sinabi pa ni Danilo na kung hindi sila pabayag sa kagustuhan at utos ni JR, baka pati silang 4 naman ang matagpuan na wala ng buhay sa SLEX. Matapos nga ang investigasyon, sinampahan si JR ng kasong murder at ikinulong. Sinampahan din sina Melvin, Anthony, Russell at Danilo ng kasong obstruction of justice at ikinulong sa Laguna. Kapag napatunayan si JR na guilty sa kasong murder, siya ay maaaring makulong ng habang buhay sa kulungan. At ang 4 na suspect naman ay maaaring hatulan ng 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Nagbigay naman ng sinumpaang salaysay ang mekaniko na kasama ni JR nang siya ay inaresto. Ayon sa lalaki, wala siyang alam bakit siya inaresto at iginit niyang wala siyang kinalaman sa krimen.
Nangako naman ang pamilya ni Isay na lalaban sila hanggang sa huli para makamit ni Isay ang karapat-dapat na hustisya para sa kanya. Para naman sa ating pangalawang kwento, May 25, 2019 nang nabulabog ang tahimik na compound sa Muntinlupa dahil sa natuklasan ng mga tanod sa isang storage room. Sa loob ng kwarto, natagpuan ng mga tanod ang isang sakong hindi basura ang laman kundi labi ng isang babae. Ang nawawalang si Sheva Adare May Premendil. Si May ay 22 years old na tubong bukid noon. Simple nga lang ang pamilya ni May pero mahal nila ang isa't isa. Nag-aral si May sa Bukidnon State University kung saan siya nagkaroon ng maraming mga kaibigan. Magaling makisama si May kaya naman kinagigiliwan siya ng lahat at nakakasundo niya sino man ang kanyang makilala. Masipag, masayahin at mabait. Ganyan ilarawan si May ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos nga mag-aral ni May sa probinsya, lumuwas siya sa Maynila para maghanap ng trabaho at makatulong nga sa kanyang pamilya bilang panganay sa magkakapatid. Si May ay naging isang call center sa Alabang Central Mall. At dahil sa kanyang trabaho, nangupahan si May ng isang boarding house sa Muntinlupa. Ayon sa housemate ni May na kinilala lamang bilang Cora, madali niyang nakapalagay ng loob ang babae. At hindi nagtagal naging magkapatid na nga ang kanilang turingan sa isa't isa. Minsan din sa kwarto na ni Cora natutulog si May. Sinabi pa ni Cora na may mabuting pag-uugali si May at marami itong tagahanga na lalaki. Pero kahit na ganoon, hindi naman ito pinapansin ni May dahil mayroon na siyang boyfriend na kanyang katrabaho. Samantala, ilang buwan matapos umupa ni May sa nasabing boarding house, tumira naman sa compound ang lalaki na si Alexander Di Maunahan Jr., 23 years old na mula Liliw, Laguna. Hindi nagtagal nagkaroon na nga din ng paghanga si Alexander kay May at niligawan niya ang babae. Buong lakas ng loob niyang inamin kay May ang kanyang nararamdaman. Kaya naman naging laman ng tuksuhan sa lugar sina May at Alexander. Ngunit hindi naman sinuklian ni May ang nararamdaman niya para kay Alexander. Palagi namang sinasabi ni Cora na huwag tuksuin si May kay Alexander dahil may boyfriend na nga ang dalaga. At isang araw nga, habang magkakasama silang magkakaibigan, bigla na lamang sinabi ni May kay Alexander ang mga katagang, "Wala akong future dyan." Dito na nga biglang nagtawanan ang lahat ng nasa paligid ng dalawa. At ang hindi alam ni May at ng mga taong nakapalibot kina Alexander at May, labis pala itong dinamdam ng binata. Mula nang sinabi ni May ang mga kataga na iyon, hindi na ito nawala sa isip ni Alexander at labis siyang nasaktan. May 25, 2019 ng umaga nang nakauwi na si Cora mula sa kanyang trabaho. Pag uwi niya ay naglinis siya ng bahay pero hindi niya nakita ang kaibigan niya si May. Pero napansin naman ni Cora na nandoon ang mga personal na gamit ni May, kaya nagtaka siya bakit hindi ito dinala ng dalaga. Sunod ay inangat ni Cora ang kutsyon na hinihiga ni May para ma-map ang sahig nito. Maya-maya pa habang naglilinis si Cora, napansin niyang may dugo ang kanyang hita. Agad na hinarap ni Cora ang pinagmumulan ng dugo at nakita niyang nanggagaling ito sa kutsyon ni May. Labis nga ang kanyang pagtataka kung bakit may mga dugo ang kanyang hita. Agad na lumabas si Cora para magtanong-tanong sa kapwa niya boarder kung nakita ba nila si May. Pero ni isa sa mga boardmates niya ay walang nakakaalam kung nasaan si May. Kasabay nito, napansin ni Cora ang lalaki ni si Alexander na nag-iigib. At pagdaan nga ni Alexander, napansin ni Cora na may mga galos ito sa iba't ibang parte ng katawan at muka. Tinanong naman ni Cora si Alexander kung bakit marami siyang mga sugat. Sumagot naman ang lalaki at sinabing, tinatago na nga niya ang kanyang mga galos pero nakita pa ito ni Cora. Kinutuban naman ng masama si Cora kaya sinabi niya sa kanilang kapitbahay na sa kanyang pakiramdam may ginawang hindi maganda si Alexander. At makalipas naman ang ilang oras, lalong nagtaka si Cora nang dumating na ang boyfriend ni May at hinahanap niya ang dalaga dahil hindi naman ito pumasok sa kanilang trabaho. Sinabi naman ni Cora sa boyfriend ni May na walang nakakaalam kung nasaan nga si May.
At dito na naisipan ni Cora na manghingi nga ng tulong sa mga barangay tanod sa kanilang lugar. Ang mga tanod ay agad na ginalugod ang buong boarding house para hanapin si May. Subalit wala siya sa buong lugar. Sunod naman nilang tiningnan ang katapat na bodega ng boarding house ni May at Cora. Pagpasok nga ng mga pulis sa storage room, pumukaw sa kanilang pansin ang isang sako. Nilapitan nila ang sako para malaman kung ano ba ang laman ng sako. Nagulat na nga lamang ang mga tanod nang nakita sa loob ng sako ang labi ng isang babae. Nang narinig nga ni Cora ang tungkol sa laman ng sako, mabilis siyang sumakay sa motor ng boyfriend ni May para humingi ng tulong sa mga pulis. Pagdating nga ng mga pulis sa nasabing bahay, nakumpirma nila na labi nga ang kanilang nakita. Hindi nagtagal nakilala nga ang labi na nawawalang si May. Marami itong sugat na posibleng mula sa patilim at nakatas pa ang kanyang damit. Bukod doon, nakatali pa umano ang labi at kamay ng biktima. Hindi nga makatao ang mga pinsala na tinamo ni May nang siya ay natagpuan ng mga pulis. Marami ang nagulat sa kahindik-hindik na sinapit ng dalaga. Galit na galit ang mga kamag-anak ni May habang ang mga kapitbahay ng dalaga ay labis nga ang panghihinayan sa kanyang maagang pagkawala. Alam kasi nilang mataas pa ang pangarap ni May para sa kanyang pamilya. Para naman kay Cora, iisa lamang ang naisip niyang gumawa noon sa kanyang kaibigan, ang mangliligaw nito na si Alexander. Sa investigasyon nga ng mga pulis, nakuha nila ang kopya ng CCTV, subalit malabo at malayo ang kuha nito. Pero aninag naman ang isang lalaki na may daladalang sako. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang lalaki na tila magaan lamang ang bitbit na sako. Pero sa huling pagkakataon, nakita nga uli ang lalaki na bigat na ito sa sako na kanyang hila-hila. Ay nga kay Cora, naniniwala siyang ang nakita ng lalaki sa CCTV ay si Alexander. At ang laman ng dala nitong sako ay ang biktima na si May. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang Muntinlupa Police. Hindi nila mahanap si Alexander kaya naghanap na lamang sila ng taong makapagtuturo kung nasan ito. At dito nga nila natunton ang tatay ni Alexander na isa palang tanod. Tingin nga ng tatay ni Alexander, umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Liliw, Laguna. Agad namang sinama ng mga pulis ang tatay ni Alexander at nagtungo sila sa Laguna. At sa pagbabaybay nga ng mga pulis sa daan, bigla na lamang nakita ng tatay ni Alexander ang kanyang anak sa gilid ng daan. Agad namang tumigil ang kotse ng mga pulis sa daan para arestuhin si Alexander. Hindi naman na pumalag pa ang lalaki at siya ay dinala sa police station. At pagdating nga sa police station, inamin niya ang krimen at sinabing siya nga ang pumatay kay May. Ayon kay Alexander, uminom siya ng gabi ng krimen at sa kanyang kalasingan, inakyat niya sa kanyang kwarto si May. Nagdilim umano ang paningin ni Alexander kaya niya napatay ang dalaga. Inamin ni Alexander na siya nga ang lalaking nakunan sa CCTV. Sinabi din ni Alexander na labis siyang nasaktan dahil hindi siya sinasagot ng babae. At talaga umanong nasaktan si Alexander nang sinabi sa kanya ni May na walang magiging future sa kanya ang babae. Bukod sa mga impormasyon na ito, wala nang sinabi pang ibang detalye ng krimen si Alexander. Agad na kinasuhan si Alexander ng murder at siya ay kinulong. Napag-alaman naman ng mga pulis na marami na palang kasong kinasasakutan si Alexander. At taong 2016 nang inaresto si Alexander dahil sa ipinagbabawal na gamot at taong 2018 nang napabilang nga ang suspect sa top most wanted person ng Liliw, Laguna para sa kasong frustrated murder. Hinilingan ng pamilya ni May ang pinakamabigat na parusa para sa lalaki. Sinabi naman ni Cora na kung may silya elektrika pa sa Pilipinas, iyan sana ang gusto niyang parusa para kay Alexander para nga sa pagpatay nito kay May. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? Kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!